magbibigay ka na lang ng tulong bitin pa, di ba? Kung magbigay ka naman ng tulong, siguraduhin naman natin na mas marami yung itinulong mo kaysa sa picture. Katulad nito ni Bongbong Marcos, nagpunta dyan sa Cebu. Mas marami pa yung picture kaysa doon sa naitulong niya. Mantakin mo ha. Mantakin mo nga naman. Ang ganda nga nung sinabi ni Guanzon. Napakaganda nung sinabi ni Guanzon ha, na yung babaeng lumabas sa Imbornal, binigyan ng DSWD ng 80,000. 80,000 ha. Lumabas ka lang sa Imbornal. Samantalang etong mga nasalanta ng lindol, nasalanta ng bagyo. Dahil ito sa korupsyon ng mga hayop, mga switik, mga hudas sa gobyerno ha. Ang ibibigay nila 5,000 kung partially damaged at kung damage na damage 15,000. Ano mabibili ng 15K? Mabibili ng 15K baka ilang hollow blocks lang, wala pa semento, wala pang bakal. O siguro kung substandard din sa bagay, syempre nga naman substandard yung kanilang mga ibinibigay sa yung kanilang mga ghost projects. Yung kanilang mga proyekto, flood control project, substandard. Kaya ngayon, binibigyan nila ng pera yung mga Pilipino. Diyan sa Cebu, yung mga Cebuano na mga nagiba yung mga bahay, pang substandard na bahay din. 15K, ano may bibili sa 15K? Ilang pirasong pako, siguro 1 kilong pako makabili ka. Tapos siguro mga 10 pirasong 2x2. Tapos pagkatapos nun, bubong na. Wala ka nang mabibiling plywood. Oo, ang mabibili mo lang dyan, 1 kilong pako, mga 10 2x2, tapos yero. Wala ka ng pang dingding. Ganyan lang ang tingin sa inyo ng mga hudas na yan. Ganyan lang ang halaga ng boto ninyo noong 2022. Yung mga taga Cebu na bumoto sa sa alyansa ng mga OGAG at saka sa Uniteam ng mga Tolonges. Ayan lang ang tingin nila sa inyo. Tingnan ninyo sino ang nagpunta diyan sa Cebu na mga politiko. Nung kampanya, ilang mga politiko ang nagpunta sa Cebu? Madami. Pero ngayon, ilan lang ang bumalik sa Cebu para magpaabot ng kanilang pakikiramay at ng kanilang konting suporta. Si Senator Bongo, si Senator Bato, si Senator Robin Padilla. Silang 3 lang. Nadagdagan pa kanina ni Senator Marcoleta. Tingnan ninyo. Hoy Cebu, tingnan ninyo ha. Balita ko hindi nanalo ang Duterte diyan sa Cebu. Tingnan ninyo, ang pumunta sa inyo, 4 na Duterte. Yung 4 na nanalo, yung 4 na pinalusot nila. Kita nyo, nagpunta dyan. Samantalang noong kampanya, umiikot ang mga satanas na yan. Kung makapangako, nung nasalanta na kayo ng bagyo, hindi na kayo pinapansin. Ultimong presidente na ibinoto ninyo, after how many days bago pumunta dyan, nagpa-picture-picture lang. In-announce lang na ipamimigay niya 15,000. Ang gusto niya, substandard lang din yung mga bahay na gagawin nyo. Kasi substandard lang naman din talaga yung pamumuno nila. Substandard yung serbisyo na ibinibigay nila sa mga Pilipino. So substandard din yung deserve daw ninyo na serbisyo. Alangan naman, baka naman pagdating ng eleksyon, mangangako ulit ang mga puki ng ina niyan. Baka naman magpaloko na naman kayo ha. Paloko pa more. Kita nyo yung nangyayari sa inyo ngayon, hirap na hirap kayo. Tingnan nyo, sabi nung gonggong, hindi natin ine-expect Hindi natin napaghandaan yung tubig, ang napaghandaan natin yung hangin. Putang ina niyan. Saan ka makakita ng ganyang presidente? Meron na nga tayong meron na nga tayong bagong equipment binili nung panahon ni Pinoy na nasusukat na yung dami ng ulan Dahil doon sa Ondoy, natatandaan yung Ondoy. Nung nag-Ondoy, mga bossing, sabi nila, grabe ang ulan, hindi natin nasukat. Ibinuhos ng 1 araw lang yung pang-ulan na 1 buwan. Nalunod ang mga taga Metro Manila, tatandaan nyo yung Ondoy. Ayan na, nagkaroon pa ng Yolanda. Kaya bumili tayo ng equipment, nasusukat na ngayon yung dami ng ulan ng bagyo. Nasusukat na ngayon. Tapos sasabihin nito ni Bongbong, hindi siya handa sa dami ng ulan, sa dami ng tubig. Hindi siya handa Kaya naman pala hindi kayo nagpagawa ng mga flood control kaya pala ghost projects yung mga flood control nyo. Kaya naman pala substandard yung mga flood control ninyo. Gawa ng hindi kayo handa. Ang handa lang daw sila sa hangin. Sige, humangin, hangin ng malakas. Anong klaseng paghahanda yung ginawa nila? Tinali ba nila yung mga bubong ng mga Pilipino dyan sa Cebu? Kung halimbawa, tinan nyo Halimbawa, hindi bumaha.
Tapos bumagyo ng malakas hangin, tinangay lahat ng bubong. Lahat ng mga tao tinamaan ng mga yero sa ulo. Ano na naman sasabihin ni Bongbong? Hindi po natin napaghandaan yung sobrang lakas ng hangin. Ang napaghandaan po natin yung sobrang lakas ng tubig. Putang ina niyan. Basta lang may maidahilan yung gago na yan. Ginagawa kayong tanga niyan. O ngayon, tingnan ninyo. Ngayon Ngayon, dito muna tayo sa SMNI Foundation. Yung lahat ng mga gustong tumulong sa Cebu, dito lang po magpahatid ng kanilang tulong sa 0995284917 at 0917-714-1820. Diyan lang po, wala nang iba. Gusto nyo makarating lahat ng inyong mga itinutulong, dito kayo tumulong. Dahil pag tumulong ka sa SMNI Foundation, sigurado, hindi lang ngiti ang maibibigay mo o hindi ka pa nila makakalimutan. Lahat ng barateros, salamat po sa mga nagbibigay ng kanilang mga tulong. Marami na pong nagdo-donate, pero kailangan pa po natin ng mas marami para mas marami pa po tayong matulungan. At pumunta na tayo dito nga sa Baguio sa Cebu. Tingnan mo ang ginagawa ng mga hayop. Dahil tanga yung press con ng interview ni Bongbong kahapon. Dahil pangbobo yung mga sagot niya, eto na. O nagka-problema sila ng malaki mga bossing. Nagka-problema sila ng malaki. Hindi nila alam kung paano sila makakaraos dyan. Kasi, naano na sila eh. Tinan mo, habang bumabagyo sa Cebu, asan sila? Habang bumabagyo sa Cebu, nasan sila? Nandoon sila sa... Oo, nandoon sila sa Davao. Oo, at ayun nga, ginagawa nila sa Davao. Oh, tinan nyo. Bakit dito sa Davao nag-investigate na sa Cebu po yung baha? Oh, 'di ba? Bakit dito sa ang tao mismo nagsasabi sa kanila, bakit dito sa Davao? Bakit dito sa Davao nasa Cebu yung baha? Nasa Cebu yung pagkasira, nasa Cebu yung marami namatay. Ba't nandito kayo sa Davao? O anong sagot? Ang Cebu is as of now ongoing ang rescue operation doon. So it will also come yung sa Visayas, specifically sa Cebu. Hirap na hirap. Hirap na hirap sumagot. Specifically sa Cebu. Kasi tinanong sila sir, ba't nandito kayo? Nakita nyo naman siguro, di ba, ang ganda-ganda ng mga rito, ng mga proyekto dito. Ba't hindi kayo magpunta sa Cebu? Sabi niya, hindi kasi may relief operations pa. Meron pang doon, rescue operations eh. Ganun ba? May rescue operation. Di sana, hindi na kayo nagpunta rito. Tumulong na kayo ron. Kasi nagsayang lang kayo. Ilang kayong pumunta rito. Nagsayang pa kayo ng pamasahe, nagsayang pa kayo ng hotel, nagsayang pa kayo ng pagkain. Kung sana yung ginastos nyo dyan, ibinigay nyo na lang sa mga taga Cebu, ang gagarbo nyo pa naman. Di sana, nakatulong pa. Kaysa nandiyan kayo, wala naman kayo nakita. May nakita lang kayo mga nalaglag na bato ng mga ilang piraso. Napahiya pa kayo. Napahiya pa kayo kasi sinabi, may nasirang parte ng dito. Merong nasirang dito, parte nung flood control project. Oo, nasira yan. Pero kasi dapat yan ang magpapagawa niyan, DPWH, under the administration ni Bongbong. Hindi namin alam ba't hindi pa ginagawa yan. Dapat nga ginagawa na nila yan eh. So bumalik sa mukha nila. Akala nila, mapapahiya yung mga tiga Davao. Mismong mga residente ng Davao yung nakikipag-usap sa kanila na, ba't kayo nandito? Ang ayos-ayos dito. Wala naman namatay rito. Lumindol nga rito. Wala nga nasaktan dito eh. Konti nga lang yung damage dito eh. Bakit nandirito kayo? Kung nandirito kayo para pag-aralan kung gaano kagaganda yung mga proyekto namin, okay yan. Pero kung nandito kayo para maghanap ng sira, walang perfecto na proyekto. Meron talaga dyang mga medyo madadamage ng konti. Pero repairable yan. At hindi ibig sabihin, itong pinakamagandang nangyari dyan sa Davao eh. Walang ghost project dyan kahit isa. Wala. Lahat ng proyekto tapos. Yun nga yung sinasabi ni Tinyo eh. Doble-doble na yung pondo. Lahat ng proyekto dyan sa Davao tapos. Walang ghost project. Sa Bulacan may ghost project. Sa Ilocos Norte may ghost project. Tapos nandiyan kayo sa Davao. Now is parang parang? Wrong timing naman kung ngayon tayo pupunta rin. Wrong timing kung pupunta ka ron, pero hindi wrong timing na nagpunta ka dyan. Yung mga nagre-reklamo ng ghost project nasa Bulacan pero nasa Davao ka. Ito naman si Magalong nag-resign na pero kasama pa. Ang ina nyo, puro kayo mga loko-loko. Inuunan nyo yung politika kasing mga hayop kayo. But definitely may mga team na nakatoka doon to include Region 8, Region 2, Region 1,
of course, yung 4B and 4A. Oh, yun na nga. So kita ninyo ang ginagawa nila, mga bossing. Talagang nililihis nila. Hindi na umuubra eh. Kasi every time that they are doing this, tinan mo, nakaplano na sila. Pupunta sila dyan. Every time na may ginagawa sila kay Pastor Apollo Kibuloy, kay Pangulong Duterte, every time na may mga ginagawa sila sa mga Duterte, sinusubok tayo ng panahon. Napansin nyo? Lagi na lang, noong panahon na nandudong kami sa siege, noong nandudong kami sa KOJC, noong 16 day, alam mo ba na binagyo Pilipinas noon pagkatapos nung zona niya? Doon sa zona niya sinabi niya na merong 5,500 na flood control project na natapos sila. Doon nagsimula yung delubyo niya eh. Habang hinahayop nila yung Kingdom of Jesus Christ, binaha. Binagyo. Actually, hindi nga bagyo yun. Normal na ulan lang. Binaha ang Metro Manila. Nagising ang tao. Ng tokwa ka, 5,500 na flood control. Nasaan na? Bakit binaha tayo? Anong sagot niya? Meron tayong flood control project na overwhelmed. Yung isa naman, meron tayong flood control binangga ng barko. Putang ina niyan. Di ba? Bobo. Oh, 1 year after, eto na. Oh, pinakulong niya si Pastor Apollo Kibuloy, pinakulong niya si Pangulong Duterte. Tingnan mo nangyayari sa Pilipinas. Simula nung ginawa niya yan. Simula nung ginawa ni Pangulong Marcos at mga kasapakat niya itong pagtatrabaho kay Pastor Kibuloy, kay Pangulong Duterte, kay Inday Sara, sa mga Duterte, kay Bato de la Rosa, tingnan mong ginagawa ng langit sa Pilipinas. Winawarak niya Pilipinas. Hindi pa ba indikasyon to? Hindi pa ba sa tingin nyo, hindi pa ba kayo dapat magbago nito? O ngayon, wala na silang lusot. Hindi pa sila natatapos sa... Mantakin mo, sir, mga bossing, 100 days na. 100 araw na po ang nakalipas simula nung nangako si Bongbong Marcos na mahiya naman kayo. Hanggang ngayon, wala pa ring nakakasuhan, wala pang nakukulong. Yung mga binabanggit na pangalan, nagsipagtakasan na, yung mga kayamanan nila itinago na, yung mga eroplano nila na ilabas na ng Pilipinas. Yung mga dating kasimple-simple naman cancel ng passport, kasimple-simple naman magpa-Interpol. Pero ngayon, hirap na hirap sila pagka kay Zaldi ko nila gagamitin. O ngayon, si Romualdez, siya yung isa pang sinisisi. O kita ninyo, hindi pa rin nasasampahan ng kaso. Ginawa pa ng state witness yata ang visit na yan. O yung pinsan na si Bongbong Marcos, o kita mo. Hanggang ngayon, ang tagal-tagal niya na nagsalita, anong sabi niya? Hindi natin dapat madaliin. Matatapos na yung termino mo eh. Walang hiya kang Judas. So iniikot nila, nililibang nila. Hindi pa sila natatapos doon. Nagkaroon na naman ng lindol. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban.
mata.